Maagang nagising si Burgos, isang binatang 22 taong gulang, Tubong San Miguel, isang baryo sa gilid ng bundok. Matagal niya nang iniibig si Ligaya, ang dalagang anak ng pamilyang Ramirez, sa kabilang baryo. Ngayon ay nakatakda siyang mamanhikan upang hingin ng kamay ng kanyang pinakamamahal. Suot ang kanyang pinakapayak na barong Tagalog. Humarap siya sa salamin. Pinakintab niya ang sapatos na hiniram pa sa kanyang pinsan. Ito na ang pinakaimportanteng araw ng buhay ko, bulong niya sa sarili. Pagdating sa bahay ng mga Ramirez, sinalubong siya ng kakaibang lamig. Malaki ang bahay, lumang kahoy, mataas ang bubong, at may mga palamuti sa bintana na tila gawa sa buto ng hayop. Sa pintuan, bumungad si Don Ramon, ama ni Ligaya. Malaki ang pangangatawan, malamlam ang mga mata, ngunit naangiti. Ikaw si Burgos? Opo, ako po ang kasintahan ng inyong anak. Nais ko pong magpahayag ng aking layunin. Halika iho, naghihintay na sila sa loob. Nang pumasok si Burgos, naroon ang buong pamilya. Naroon si Ligaya, maganda at nakasuot ng simpleng saya. Ngunit ang kapatid nito, na may matatalim na titig, ay tila sinusuri siya. Habang kumakain sila, napansin ni Burgos na kakaiba ang paraan ng pagkain ng pamilya. Ang mga mata nila ay kumikislap sa dilim, at ang mga kuko ay parang mas mahahaba kaysa sa karaniwan. Pinilit niyang huwag ipahalata ang kaba. Ano ang kaya mong ialay sa aking anak, Burgos? Pagmamahal, respeto, at ang buong buhay ko po. At kaya mo bang tanggapin ang aming katauhan? Tanong ng ina ng kanyang pinakamamahal. Napakunot ang noo ni Burgos. Katauhan po? Tanong niya. Doon, unti-unting nagbago ang anyo ng pamilya. Nangilid ang matutulis ng ngipin. Kumislap ang kanilang mga mata. At bumaling ang balat na parang may aninong dumadaloy. Natigilan si Burgos. Tumayo siya, nanginginig. Mga aswang kayo? Agad tumayo si Ligaya. Lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Burgos, huwag kang matakot. Hindi kami tulad ng iniisip mo. Paano? Ang mga aswang, di ba halimaw yun? Kumakain ng tao? Tumayo si Don Ramon, mariin ang tinig. Hindi lahat ng aswang ay masama. Kami ang bantay ng baryong ito. Matagal na kaming nakikipaglaban sa mga rebeldeng nagnanakaw at pumapatay ng inosente. Iyon ang aming tadhana. Nanatiling nakatayo si Burgos, pawis na pawis, habang nakapaligid sa kanya ang pamilya Ramirez. Ang titig ng mga mata nila ay tila nanlilisik, ngunit may kakaibang kalmadong halong lungkot. Paano ninyo aasahan na paniniwalaan ko to? Lahat ng itinuro sa amin, lahat ng sabi-sabi, ang mga aswang ay mandaragit daw, pumapatay ng mga tao. Sumingit ang nakakatandang kapatid ni Ligaya, si Elias, na matipuno at matikas. Kung tunay kaming mandaragit, bakit buhay ka pa ngayon? Nasa loob ka ng aming tahanan at wala ni isa sa amin ang nagtangkang saktan ka. Mag-isip ka nga. Hindi nakaimik si Burgos. Totoo ang sinabi ni Elias. Umupo si Doña Soledad at pinunasan ng labi gamit ang panyo. Marami ang hindi nakakaunawa, kaya kami ay laging nagtatago. Ngunit sa bawat pagsalakay ng mga rebelde sa aming baryo, kami ang humaharap. Wala kaming hinihinging kapalit, kundi ang katahimikan ng aming mga kababaryo. Humigpit ang hawak ni Ligaya sa kamay ni Burgos. Mahal kita, Burgos. Kaya ngayon,
ipinapaalam namin ang aming lihim. Kung tatanggapin mo ako, tatanggapin mo rin ang aking pamilya at ang lihim namin. Nanlamig si Burgos. Pumikit siya saglit at huminga ng malalim. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang dalawang tinig. Ang takot sa mga alamat at ang pagmamahal niya kay Ligaya. Kinabukasan, nagpasya si Don Ramon. Dinala siya sa gilid ng bundok kung saan matatanaw ang kanilang baryo. Doon, nakatagpo sila ng isang grupo ng armadong rebelde na nagsusunog ng mga kubo. Nagulat si Burgos. Diyos ko, ang mga tao roon, nanganganib sila. Ngumisi si Elias. Ito ang dahilan kung bakit hindi kami natutulog sa gabi. At sa harap mismo ni Burgos, nagbago ang anyo ni na Don Ramon at Elias. Matutulis na kuko, kumikislap na mga mata, mabilis na galaw. Parang kidlat silang sumugod at pinabagsak ang mga rebelde. Hindi pinatay, ngunit tinakot at pinalayas. Nakatayo si Burgos, hindi makapaniwala. Hindi kayo pumapatay. Lumapit si Don Ramon, mabigat ang hininga. Kung kaya pang itaboy, bakit papatayin? Iyon ang pagkakaiba namin sa mga halimaw sa mga kwento. Ang dugo ng tao ay hindi namin pagkain, kundi aming panata na huwag durugin. Napahawak si Burgos sa kanyang dibdib. Ang takot ay unti-unting nahahaluan ng paghanga. Sa hapunan kinagabihan, muling umupo si Burgos kasama ang pamilya. Ngunit ngayong nakita na niya ang kanilang gawain, muling sumiklab ang tanong sa kanyang puso. Ngunit paano ninyo ipapaliwanag sa iba? Paano kung malaman ng buong baryo ang lihim nyo? Nagkatinginan ng pamilya. Hindi lahat ay handang umunawa, Burgos. Kapag kumalat ang aming pagkatao, kami ay uusigin. Kaya't pinili naming manatili sa dilim. Tumayo si Elias, hindi maitago ang inis. Kung hindi mo kayang tanggapin, umalis ka na lang. Huwag mong guluhin ang kapayapaan ng pamilya ko. Mahal ko si Ligaya. Pero paano ko matitiyak na hindi ako madadamay kung ano ang pagkatao ninyo? Baka sa huli, maging aswang din ako. Tumayo si Ligaya. Umiiyak. Wala kang dapat ikatakot, Burgos. Ang sumpa ay sa amin lamang. Hindi ito lilipat sa'yo. At ang tanging tanong, handa ka bang yakapin ang katotohanang hindi pangkaraniwan ng babaeng minamahal mo? Natahimik ang lahat. Tanging tunog ng kuliglig at hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Gabi yon na tila payapa. Nasa loob ng bahay si Burgos. Hindi makatulog habang nakatanaw kay Ligaya na nakaupo sa tabi ng lampara. Ligaya, paano ka lumaki sa ganitong lihim? Hindi ba't mahirap magpanggap na parang ordinaryo ka lang? Oo, mahirap. Pero mula pagkabata, alam ko na kung sino kami. Ang itinuro sa amin ay huwag gumamit ng lakas kung hindi kinakailangan. Ang tunay na laban namin ay laban sa kasamaan ng tao, hindi laban sa mga inosente. Biglang may malakas na putok ng baril sa labas. Nagtilian ang mga tao sa baryo. Mga rebelde na naman! Tumindig si Elias, nagbitbit ng gulok at nagngit-ngit ang mga mata. Ngayong gabi, hindi sila makakaalis ng walang sugat. Nanginginig si Burgos, ngunit lumapit kay Don Ramon. Ano po bang magagawa ko? Paano ako makakatulong? Saglit siyang tinitigan ni Don Ramon. Pagkatapos ay iniabot ang isang mahabang kahoy na sibat. Kung tunay ang damdamin mo kay Ligaya, ipagtanggol mo ang baryo kasama namin. Hindi mo kailangang maging tulad namin para lumaban. Huminga ng malalim si Burgos at saka tumango. Nakahanda po ako.
Naglabasan ng pamilya Ramirez. Nagsimulang magbago ang anyo. Matutulis na kuko, mabibilis ang galaw, at mga matang kumikislap sa dilim. Si Burgos ay sumama, hawak ang sibat, nanginginig ngunit matatag. Sa gitna ng baryo, naroon ang mga rebelde, armado ng baril at itak. Sinusunog nila ang mga kubo at ninanakawan ng mga tao. Walang makakapigil sa amin. Ang baryong ito ay amin na. Sambit ng pinuno ng mga rebelde. Ngunit biglang bumagsak si Elias mula sa bubungan. Isang malakas na hampas ng kanyang kamay ang nagpabagsak sa tatlong rebelde. Mga halimaw! Mga halimaw! Mas halimaw kayo kaysa sa amin. Umalis kayo kung ayaw ninyong malurog. Nakisali si Burgos. Nakipagtuos siya sa isang rebelde. Pinagsasaksak ang sibat sa hangin hanggang sa tamaan ang balikat ng kalaban. Bagamat sugatan, nakatayo siya at muling lumaban. Habang abala ang lahat, napansin ni Burgos na may isang rebelde ang nagtangkang saktan si Ligaya sa gilid. Ligaya! Umilag ka! Sumugod siya at itinulak ang rebelde. Nasugatan ang braso niya sa itak, ngunit hindi siya bumitiw. Itinuhog niya ang sibat sa lupa upang hadlangan ang kalaban. Sa isang iglap, dumating si Doña Soledad. Matutulis na ang ngipin, nagngingit-ngit, at hinila ang rebelde papalayo. Ngunit hindi niya pinatay. Bagkus ay binali lamang ang itak at itinapon yun. Matapos ang labanan, nagtakbuhan ng mga rebelde. Ang baryo ay ligtas na, ngunit maraming sugatan. Lumapit si Ligaya kay Burgos. Hawak ang kanyang sugatang braso. Bakit mo ginawa yun? Maaari mo yung ikamatay. Dahil mahal kita. At ngayon ko lang napatunayan. Hindi kayo halimaw. Ang mga halimaw ay sila. Lumapit si Don Ramon. Seryoso ang muka. Burgos, ipinakita mo ngayong gabi ang iyong puso. Ngunit huwag mong kalilimutan. Kung pipilitin mong ipagpatuloy ang pagmamahalan ninyo, hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Dadalhin mo ang aming lihim habang buhay. Tahimik si Burgos. Nag-iisip. Tumitig siya kay Ligaya na halos hindi na makapagsalita sa kaba at pag-ibig. Kung yun po ang kailangan, tatanggapin ko. Hindi ko kayang iwan si Ligaya. Napangiti ang pamilya Ramirez, bagamat mabigat ang mga mata ni Elias. Tandaan mo, Burgos, kapag pinasok mo ang mundong to, wala nang atrasan. Handa akong lumaban, kahit hindi bilang aswang, kundi bilang tao na nagmamahal. Kinabukasan, matapos ang labanan, nagtipon ang mga tao ng baryo sa gitna ng plaza. Nandoon si Burgos. Sugatan pa rin ang braso at nakatayo ang pamilya Ramirez. Kita sa mukha ng mga tao ang takot at pagdududa. Nakita namin kagabi ang mga ngipin ninyo, ang mga mata, mga aswang kayo. Sambit ng isang matanda sa baryo. Nag-ingay ang karamihan, nagbulungan. May ilan pang nagsimula ng maghagis ng bato. Lumapit si Don Ramon. Malakas ang tinig. Oo, hindi namin ikakaila. Kami may dugong kakaiba. Mga aswang kami. Ngunit sa tuwing dumarating ang mga rebelde, sino ba ang humaharang? Sino ang nagtatanggol sa inyo? Natahimik ang ilan. Ngunit may isa pang magsasaka na tumayo. Kung tunay kayong tagapagtanggol, bakit hindi ninyo sinabi yung totoo noon pa man? Paano namin malalaman na hindi ninyo kami kakainin? Nag-init ang dugo ni Elias at saka sumigaw. Kung nais namin kumain ng tao, matagal na sana kayong ubos. Mga walang utang na loob. Mga tanga. Agad siyang pinigil ni Burgos. Makinig kayo. Nakita ko mismo. Hindi sila pumapatay ng inosente. Ako mismo ang tinulungan nila. Kung hindi dahil sa kanila, baka wala na kayong tirahan ngayon.
Nagkatinginan ng mga tao. Ang tinig ni Burgos, bagamat bata, ay may bigat ng katapatan, ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Kinagabihan, sa bahay ng Ramirez, mainit ang usapan. Si Elias, halatang galit. Hinarap si Burgos. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Mas lalo mo lang nilalagay sa peligro ang pamilya ko. Nangingialam ka pa eh. Pinakikialamanan mo ang bagay na hindi mo naman saklaw. Hindi ako nakikialam, Elias. Nagtatanggol lang ako. Kung hindi niyo ako tinulungan kagabi, baka patay na ako. Hindi ba't mas mainam na may tao ring lumalaban sa tabi niyo? Tao? At ano ang magagawa ng tao laban sa mga rebelding armado at mga halimaw na paparating? Pahirap ka lang. At higit sa lahat, huminto siya. Tumitig kay Ligaya. Hindi ako sang-ayon na ibigay ang kapatid ko sa isang hamak na mortal lang. Napatayo si Ligaya. Nanlilisik ang mata. Elias, hindi ikaw ang pipili para sa akin. Ako ang magpapasya kung sino ang mamahalin ko. Natahimik lang si Don Ramon. Nakatingin lamang. Habang si Doña Soledad ay pinakalma ang kanilang anak na babae. Elias, anak, panahon na para tanggapin mo. Kung tunay ang damdamin ni Burgos, hindi siya kaaway. Tandaan mo to, minsan ang lakas ay hindi lang nasusukat sa kuko at pangil, kundi sa tapang ng puso. Hindi na kumibo si Elias, ngunit halata sa kanyang muka ang hindi pa rin pagtanggap. Ilang araw ang lumipas, muling nakaramdam ng kakaibang pangamba ang baryo. Dumating ang isang sugatang magsasaka mula sa kabilang bayan. Halos hindi na makahinga. Tulong! Ang mga rebelde! Hindi lang sila tao. May mga nilalang silang kasama. Nagulat ang lahat. Lumapit si Don Ramon. Pinisilang balikat ng sugatang magsasaka. Anong nilalang? Mga manananggal. Mga impaktong nilalang. Nakikipag-alyansa ang mga rebelde sa kanila. Nagkagulo ang mga tao. Ang dating takot sa pamilya Ramirez ay napalitan ng mas malaking pangamba. Lumapit si Burgos kay Don Ramon. Kung ganun, hindi lang tao ang kalaban natin, kundi mga halimaw. Huminga ng malalim si Don Ramon at tumingin sa kanyang pamilya. Kung ganoon, panahon na para ipakita ang tunay na lakas ng mga Ramirez. Ngunit biglang nagsalita si Elias. Malamig ang tinig. At paano natin ipagkakatiwala ang ating lihim kung may isang mortal sa gitna natin? Paano kung siya ang magiging kahinaan natin? Napatingin ang lahat kay Burgos. Ang bigat ng akusasyon ay bumagsak sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na umatras, tumayo siya ng tuwid. Kung ako man ang kahinaan ninyo, hayaan ninyong maging sandata rin ako. Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan si Ligaya. At hindi ko iiwan ang baryong ito. Natahimik ang lahat. Sa labas, umuulan at tila sinasabi ng kalikasan na malapit na ang digmaan. Malakas ang kulog at kidlat ng gabing yon. Nakaluhod si Burgos sa gilid ng kubo. Hawak-hawak ang kanyang sibat. Sa harap niya, nakatayo si Don Ramon at Elias, parehong nakabihis ng itim na balabal. Handa na para sa labanan. Ngayong gabi, hindi na tao lang ang ating kalaban. Ang mga manananggal na kakampi ng mga rebelde ay walang awa. Wala silang alam kundi pumatay at sumipsip ng dugo ng mga inosenteng tao. Tandaan mo, Burgos, kapag bumitaw ka sa gitna ng laban, hindi lang buhay mo ang nakataya, pati kapatid ko. Tumayo si Ligaya, mahigpit ang kapit kay Burgos. Hindi siya bibitaw, Elias. Naniniwala ako sa kanya. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Ang isa'y mortal at ang isa'y aswang. Parehong may damdaming malalim para kay Ligaya. Isang kasintahan at isang kapatid. Ngunit ngayong gabi, wala nang oras para sa pagtatalo. Mula sa malayo, narinig nila ang nakakabinging sigaw ng mga rebelde. Kasabay nito, lumipad ang tatlong nilalang
na may malalaking pakpak dumadagundong sa himpapawid. Mga manananggal. Nagtagpo sa gitna ng buori ng dalawang puwersa ang mga rebelde, armado ng baril at itak, kasama ang mga manananggal na nagliliparan, nakangisi na tila sabik sa dugo. Ngayon mga Ramirez, wawakasan na namin ang inyong pamamayani. Humakbang si Don Ramon. Pasulong. Ang boses ay dumadagundong. Pamamayani? Hindi kami naghahari. Kami nagbabantay. At ngayong gabi, ipagtatanggol naming muli ang aming bayan. Sumalakay ang mga manananggal. Mabilis na lumipad pababa ang isa. Nakatutok kay Burgos. Nanginginig ang binata, ngunit mabilis niyang iniangat ang sibat. At sa tulong ni Elias, na biglang sumali sa laban, tinulak nilang sabay ang halimaw. Huwag kang titigil, Burgos! Sundan mo ang galaw ko! Magkasabay silang lumaban. Sa bawat hampas ni Elias gamit ang kanyang matutulis na kuko, sinasalo ni Burgos ang mga butas sa depensa gamit ang sibat. Sa unang pagkakataon, nagtulungan silang dalawa. Samantala, nakipagtuos si Don Ramon at Doña Soledad sa dalawang manananggal. Mabigat ang labanan. Dugo at apoy ang sumabog sa paligid. Si Ligaya naman ay tumulong sa mga sugatang taga-baryo. Dala ang kanyang tapang at malasakit. Sa kasagsagan ng labanan, napansin ni Burgos na isa sa mga manananggal ay lumipad patungo kay Ligaya. Ligaya, mag-ingat ka! Wala ng oras. Tumakbo siya. Ginamit ang lahat ng lakas at itinapon ang sibat. Tumama ito sa pakpak ng halimaw, dahilan upang bumagsak. Ngunit sa pagbagsak, nadaganan si Burgos at tinangkang kagatin ng nilalang ang kanyang leeg. Hindi. Hindi ako susuko. Sa huling sandali, dumating si Elias. Buong lakas na sinunggaban ng manananggal at pinunit ang pakpak nito. Tumilapo ng halimaw at tuluyang pinugutan ng ulo ni Don Ramon. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na si Ligaya. Siguro nga, mali ako ng pagkakakilala sa'yo. Sana ay mapatawad mo ako, Burgos. Nagulat si Burgos. Hindi makapaniwala sa narinig. Elias. Ngunit bago pa sila makapag-usap, nang masigit pa, sumigaw ang pinuno ng mga rebelde. Umatras muna tayo. Hindi pa rito nagtatapos ang laban, mga Ramirez. At sa isang iglap, naglaho ang mga rebelde at kanilang mga kakampi sa dilim ng gabi. Matapos ang laban, nagtipon ang baryo. Maraming sugatan, ngunit ligtas ang karamihan. Lumapit ang mga tao sa pamilya Ramirez. Hindi natakot ang namumutawi, kundi pasasalamat. Patawarin ninyo kami sa aming pagdududa. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kaming lahat. Sambit ng isang matanda sa baryo. Tahimik na yumuko si Don Ramon, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Samantala, lumapit si Elias kay Burgos. Humawak sa kanyang balikat. Mahal mo talaga ang kapatid kong si Ligaya. Hindi ako makakatanggi doon. Kaya kung tatanggapin mo pa rin ang buhay na to, ikaw ay magiging bahagi na ng aming pamilya. Paano ba yan? Bayaw na ang itatawag ko sa'yo. Nanginginig ang mga mata ni Ligaya at mahigpit niyang niyakap si Burgos. Ganoon din ang kanyang nakatatandang kapatid na si Elias. Salamat, Kuya Elias. Ilang linggo ang lumipas. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa likod ng lahat, alam nilang may darating pang panganib. Ang mga rebelde ay hindi pa tuluyang naglaho, at ang kanilang mga kakampi na halimaw ay tiyak na babalik. Ngunit sa puso ni Burgos, buo na ang pasya. Isang hapon, muling nagtipon ang pamilya Ramirez. Humarap si Burgos kay Don Ramon, dala ang tapang at pagmamahal. Don Ramon, ako'y muling nananawagan.
Hinihiling ko ang kamay ng inyong anak na si Ligaya. Hindi lamang bilang minamahal, kundi bilang kaagapay sa lahat ng laban. Mundo man ng tao o ng mga aswang. Tumahimik muna si Don Ramon. Sakang ngumiti. Kung ganoon, tinatanggap kita. Hindi dahil mortal ka, kundi dahil ipinakita mong higit ka pang may tapang kaysa marami sa amin. Nagyakapan ang lahat. Si Elias ay nakatingin lamang mula sa malayo, ngunit may ngiti sa gilid ng kanyang labi. At sa gitna ng baryo, sa ilalim ng araw, na muling sumikat matapos ang bagyo ng laban, naghawak kamay sina Burgos at Ligaya. Isang tao at isang aswang, nagkakaisa sa iisang pagmamahal at panata. Ipagtanggol ang kanilang bayan, anuman ang maging kapalit.